Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay One Piece PH. Shoutout kay Chris Kamahalan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang dumating ang boses, nagulat ang lahat sa lugar. Kung tutuusin, sinong mag-aakala na may tutugan talaga sa rogue na ito? At nang makita nila ng eksakto kung sino ang sumagot sa kanyang mga salita, isang grupo ng mga tao ang mas nagulat. Kung si Wang Siman ay isang mapusok na binibini, kung tutuusin, maliwanag na nagulat ang lahat. Pagkatapos ng lahat, sa pangkalahatan, ang mga taong maaaring tumugon sa gayong mga salita ay dapat na mga taong may medyo malalaking nerbiyos. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi mga taong katulad niya ang sumagot, kundi si Qin Shuang, na kasing lamig ng isang malaking bato ng yelo at ilang salita. Nang makita ang tugon ni Qin Shuang, kahit na si Ning Yu, na palaging steady, ay hindi maiwasang magtaka, Qin Shuang, anong ginagawa mo? Ikaw, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Oo, Elder Marshal Sister Qin Shuang, ang taong iyon. Hindi, ito ay isang bagay na hindi alam ng mga tao tungkol sa mga multo. Nagyayabang lang ito. Ano ang gagawin mo sa kanya? Nagmamadali rin ang tula. Marahan ding hinayla ni Fu Li sila Qin Shuang at sinenyasan itong huwag harapin ang baliw. Not to mention them, even at this time, halatang natulala ang kawawang Qin ng langit. Gusto niyang mangisda ng basta-basta, at gumawa pa ng mga plano na walang mag-aalaga sa kanyang sarili sa ilalim ng ganoong biro. Pero saan mo alam? Ang pangingisda na ito ang nakahuli talaga ng pinakamalaking isda. Minsan hindi talaga ako natatakot sa mga pangarap mo, natatakot lang na hindi ka mangarap. Ikaw, gusto mong matuto, gusto mo ba akong tawagan? Panipi, ang mukha ni Qin Shuang ay parang hamog na nagyelo, ngunit naisip niya na dahil sa hamog na nagyelo na ito ay naging mas kaakit-akit ang kanyang matalas na bahagi ng mukha, mabuti. Mabuti, dahil kaya kong sabihin, natural na kaya ko. Basta maglakas loob kang sumigaw, maglalakas loob akong magturo. Qin Shuang, huwag mo siyang pansinin. Tignan mo siya, parang wala siyang tunay na kakayahan. Kung ano ang kailangan niyang ituro sa iyo, gusto ka lang niyang samantalahin. Oo, tama ka. Huwag kang maniwala sa paninira niya. You are our iceberg goddess. Don't affect your image for a lecherous. Sa pagkakataong ito, bilang karagdagan kay Ning Yu, maging ang iba pang mga disipulo ng misteryosong alyansa ng mga tao ay sunod-sunod na nagsalita, at ang mga salita ay higit na walang pakundangan. Oo, ang paglilinang ng Qin Shuang ay tumaas sa mga nakaraang taon. Ngayon ay hindi niya masabi kung gaano siya kalakas, ngunit at least isa siya sa mga pinakamahusay na eksperto sa mundo ng Tianshu. Hindi na niya kailangang magpakababa para sa ilang kalokohan. Isa rin itong eksena na ayaw makita ng karamihan sa eksena. Ngunit si Qin Shuang lamang mismo ang may matitigas na mata. May isip ng lahat na darating. Sa totoo lang, paanong hindi niya may isip na pumunta? Gayunpaman, ang kanyang ideya ay napakasimple, gusto lang niyang maging mas malakas. Gusto lang niyang maging unang tumulong sa Aaron kapag kailangan niya ng tulong. Sa makatuwid, siya ay nagsasanay ng husto, at kung minsan ay madalas niyang kinukutya ang sarili sa kalagitnaan ng gabi. Siya ang nakatatandang martial sister ni Aaron. Paano siya nahuhuli sa kanyang nakababatang martial brother? Siya ang ipinagmamalaking anak ng Nail Izmo. Paano niya maihahambing sa isang alipin? Ngunit ngayon lang, binaligtad ni Ivory ang mundo, at maging ang tawag ni Zeking sa hangin at ulan ay nagpasigla sa kanya. Siya ay may malakas na pakiramdam ng krisis. Kung kailangan ng Aaron ng tulong, maaari pa nga siyang maging backward choice. Sa makatuwid, hanggat may pagkakataon na maging mas malakas, handa pa rin siyang gawin ito. Kahit na,
Tulad ngayon, ibaba mo ang iyong dignidad. Kaya niyang bitawan sina Ivory at Aaron sa loob ng 100 taon, dahil natural silang mag-asawa. Ngunit alam din ni Qin Shuang na hindi niya kayang bitawan ang Aaron. Ang tanging gusto niya lang ay protektahan sila at si Aaron, kaya gusto niyang maging malakas. Sige Kuya Chi, turuan mo naman ako. Bumagsak ang mga salita ni Qin Shuang. Bahagyang nakayuko ang kanyang ulo. Ang kanyang malamig na mukha ay bahagyang naging malambot na tubig. Ang kanyang magagandang mata ay bahagyang lumungkot, at ang kanyang magandang mukha ay bahagyang naiiba. Wow! Nagkagulo agad ang mga tao. Wala rito ang Aaron. Sa panahong ito, ang Qin Shuang ay palaging malamig na parang yelo, katulad lang ng pangalan niya, at kakaunti pa nga ang sinabi. Gayunpaman, dahil sa katarantaduhan ng rogue, iniyuko niya ang kanyang ulo at mga mata, na ipinakita sa kanya ang kalambyutan nitong si Ningyu, at ang iba pa ay nagulat din. Kung tutuusin, kilala rin nila si Qin Shuang. Sige, sumama ka sa akin. Pagkatapos, biglang hinawakan ni Aaron ang kamay ni Qin Shuang at direktang lumipad papunta sa gubat sa di kalayuan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ilang sandali pa, malalim sa gubat. Magkasunod na dumaong sina Ivory at Qin Shuang. Mabagal na lumakad si Ivory pasulong na nakatalikod, ngunit hindi siya lumingon. Nagkomento lang si Qin Shuang sa likod niya at hindi siya inistorbo. Anong problema? Marahan na nagsalita si Ivory at nagtanong sa mahinang boses tungkol sa kahirapan ng langit. Umiling-iling, bumulong si Tianji Kyongki. Sino siya? Ang nakatatandang martial sister ni Aaron, si Qin Shuang. Ano ang problema? Anong sekta? Tanong nito. Nihilismo. Anong sekta ang nihilismo? Masamang sekta. Bagaman ang nihilism ay hindi isang malaking sekta, ito ay hindi isang baluktot na sekta, ngunit isang disenteng sekta. Nga pala, bakit mo natanong? Matapos marinig ang mga salita ni Ivory, si Tianji ay mahirap at kakaiba, ngunit wala siyang sinabi. Nahulog si Fang Fo sa ilang sandali sa pagmumuni-muni. Ilang sandali pa ay ibinuka niya ang kanyang bibig at naglakad patungo sa gubat na nasa harapan niya. Kasabay nito, inutusan niya si Qin Shuang sa hindi kalayuan sa likuran niya para sabihin, hintayin mo muna ako dito. Maghahanda muna ako. Pagkatapos ay nagmamadaling pumasok si Ivory sa unahan ng gubat. Matapos maglakad ng halos 10 metro, hindi na siya sinabayan ni Qin Shuang hanggang sa huminto siya. Elder Martial Sister Aaron, something's wrong. Sigurado ka bang galing siya sa isang sikat at disenteng pamilya? Nagtaka si Ivory, anong ibig mong sabihin dyan? Ngayon ko lang siya dinala sa gubat. Para maituro sa kanya ang tamang kasanayan, pinapanood ko ang paghinga niya habang hawak mo ang kamay niya. Pero ang resulta, napakalakas ng energy niya sa katawan, pero natarante siya. Sa kaguluhang ito, mayroong isang enerhiya na pinakamalaki. Bagamat ito ay nakatago, paano ito makakatakas sa aking mga mata? Medyo nalilito si Suying sa tag-araw. Ito ay isang masamang espiritu na umaakyat sa langit. Masamang espiritu. Lalong naguluhan si Ivory. Ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang ay kadalasang nililinang ang orthodox na dharma ng nihilismo. Natural, dapat mayroong chi of great road sa kanyang katawan. Paano magkakaroon ng masamang espiritu at umabot sa puntong umaakyat sa langit? Let's just say that she is refined by wild animals. I will never doubt the evil spirit in her body alone. Ang langit ay mahirap at kakaiba. Mabuti na lang at may gininto ang liwanag sa kanyang katawan na maaaring sugpuin. Bukod dito, ang kanyang kapangyarihan sa Nomenon ay sadyang pinipigilan ang mga demonyong ito, kaya bagaman ito ay mapanganib, ito ay halos hindi pa rin madaanan sa kabuuan. Gayunpaman, Ivory, kailangan mong mag-ingat sa lalaking ito. Delikado. Natigilan si Ivory ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang. Alam niya na siya ang nakatatandang kapatid na martial ni Aaron. Sa katunayan, itinuring din siya ni Ivory bilang kanyang sariling nakatatandang martial sister. Walang duda na siya ay mapagkakatiwalaan. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto ni Tianji Kyongki na mag-ingat siya kay Qin Shuang. She may be a good person. I am very clear and sure of the clarity in her good-looking eyes. But the evil spirit in her body is very complex. What I worry about is that once she can't control the evil spirit sa kanyang katawan,
may mga bagay na hindi kayang kontrolin ng kanyang sarili. Para sa Aaron, si Qin Shuang ay kanyang kamag-anak, at gayon din para sa akin. Dahil makikita mo ang sitwasyon sa kanyang katawan, mayroon bang anumang paraan na matutulungan mo siya? Kalsada ng Ivory. Naniniwala ako na imposible para kay Aaron na hindi alam ang sitwasyon sa kanyang katawan. Gayunpaman, maaaring hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan dahil wala siyang sapat na kaalaman. Gayunpaman, malalaman niya na ang kanyang lakas ay hindi maaaring pumasok sa katawan ni Qin Shuang para tumulong. Sa katunayan, ito ang dahilan kung bakit hindi ko siya matutulungan ngayon. Sa pangkalahatan, ang kakayahan ni Aaron ay mas mataas kaysa sa akin. Ano ang magagawa ko kung wala siyang magagawa? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ivory na mag-alala. Well, ibig mo bang sabihin na ito lang ang tanging paraan? Paano kung ang nakatatandang Marshall sister, nasa anumang panganib? Sa teorya, ang lahat ay nakasalalay lamang sa kapalaran at mga tauhan, ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay nakasalalay lamang sa kanyang sarili. Nako, sayang ang kanyang napakataas na talento at mahusay na mga buto, siya ay isang henyo minsan sa isang siglo. Ang pinakamahalagang bagay ang ganda talaga niya siguro yung sinasabing heaven na inggit sa kagandahan. Gayunpaman, ang isang bagay ay bumaba sa isang bagay. Sino ang nagpaalam sa kanya na makipagkita sa akin? Mayroon akong ilang mga paraan upang matulungan siya. Ngunit, kailangan kong tanungin ka kung payag ka. Ako, sumimangot si Ivory. Hindi niya maintindihan kung bakit siya kasama nito. Ano ang magagawa niya? Storytelling channel sa YouTube. Oo, ikaw. Natatakot ako sa'yo. Nawalan ako ng asawa. Pagkatapos, bago pa magtanong si Ivory, ang kahirapan ng langit ay bumuka na ang kanyang bibig at maluwag na sinabi, bagamat hindi ako interesado sa iyong pag-ibig ng tao, karaniwan na ang mabuhay sa mundo sa loob ng maraming taon. Napakaganda ni Qin Shuang at may kakaibang ugali. Sa kanyang kagandahan, gusto kong itanong, ilang tao sa mundo ang makakalaban nito? Demons can be charming. If such a gorgeous woman is still charming, I believe there are not many people who can stop it. Ang figure niya naman, hindi ka bulag. Nakikita mo na bagamat ang mahabang palda ay nasa katawan, hindi ito matatakpan. Tanong ko ulit, kung nakahubad siya, sino ang makakapigil? Si Ivory ay tahimik. Dapat niyang aminin na walang tubig sa kanyang mga salita. Kahit na siya ay isang babae, siya ay lubos na sumasang-ayon na si Qin Shuang ay talagang kaakit-akit. Halatang Aaron lang ang mga mata ni Qin Shuang. Bumantong hininga si Tianji Chongqi, bagamat nakikita kong sadyang pinipigilan niya ang kanyang damdamin, sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari kapag kumalat ang masamang espiritu. Naniniwala ako sa Aaron, kalsada ng Ivory. Paano kung mawala din siya sa ilalim ng masamang espiritu? Tanong ni Tianji. Kapag nawala ka sa sarili mo, out of your physical instinct, what should you do if something happen? Bagamat wala akong masyadong kontak kay Aaron, alam kong napaka-negative niyang tao. At that time, magse-share ka ba, asawang kasama niya pareho? Natahimik si Suying Xiao at parang may iniisip. May isang taong sinubukang iset up ang mga ito sa loob ng mahabang panahon, ngunit hindi mo alam. Ang mahina at kakaibang boses ni Tianji ay ngumiti, kung mas marami kang kontak, hindi maiiwasang magkaroon ka ng damdamin. Kahit paano si Qin Shuang ay ganito, di ba? Pag-isipan mong mabuti, hindi ko na kailangang isipin iyon. Kung matutulungan mo siya, magagawa mo. Naniniwala ako sa Aaron at naniniwala din ako sa nakakatandang Marshall sister na si Qin Shuang. Kahit na may mga kahihinatnan na sinabi mo, hindi ko magagawa panoorin ang nakatatandang Marshall sister na si Qin Shuang na nasa panganib. Bulong ni Ivory. Bagamat magaan ang boses, kakaiba ang tono. It's her honor na magkaroon ng kaibigan na katulad mo. Noong nakoma ka, nakikita ko kung gaano ka ba ang Aaron. Kaya naman, naniniwala din ako sa Aaron. Kung ganoon, gagawa muna ako ng foundation. Nang bumagsak ang mga salita, tumalikod si Ivory at naglakad patungo kay Qin Shuang. Naghihintay pa rin doon si Qin Shuang, hindi banggitin ang paglipat ng isang sentimos, kahit na hindi siya gumalaw. Alam mo ang isang set ng swordsmanship, hindi ba? Tanong ni Tianji ni Ivory. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Shuang, paano mo nalaman? Kailangang gamitin ang double swordsmanship kay Hansani. Nagpatuloy ang mahinang chi ni Heaven. Nang marinig ito, halatang medyo nagigilty si Qin Shuang,
At ang kanyang mga mata ay tumingin kay Ivory na may bakas ng pag-iwas. Huwag kang mag-alala, alam ni Ivory na wala siyang pakialam at hiniling niya sa akin na turuan ka ng mas makapangyarihang double cultivation method. Ano? Biglang tumangala si Chen Shuang at hindi makapaniwalang tumingin kay Ivory. Hindi niya maintindihan kung bakit pinili ni Ivory na sumang-ayon sa ganoong pagsasanay. Ito ay isang minamahal, hindi isang bagay. Gayunpaman, kahit na pumayag si Ivory, ayaw ni Chen Shuang, kahit pumayag si Ivory, hindi ko ito kailangan. Maaari mo ba akong turuan ng iba pang mga kasanayan? You two are really interesting. Have you made kamatita each other? Si Tianjik yung kilo ay hindi nasiyahan, kunin mo ako bilang isang palengke ng gulay. Mag-bargain. Hindi nagsalita si Chen Shuang, kaya tumalikod siya at nagplanong umalis. Gusto niyang matuto ng ilang mas malalakas na pamamaraan at umaasa siyang makakatulong sa Aaron, ngunit talagang hindi ito ang kasalukuyang paraan. Nang makita ito, medyo nabalisa si Ivory. Gusto niyang matuto si Chen Shuang, malinaw naman para sa kanyang kaligtasan. Lalapit na sana siya. Bigla niyang naramdaman na wala na sa kontrol ang kanyang katawan. Ang sumunod na segundo, sa ilalim ng kanyang pagkataranta, si Tianjik Yongki ay minamanipula ang kanyang kamay at direktang bumuo ng isang handprint. Itinutok ang hindi mapag-aalinlangan ng si Chen Shuang, at direktang sinampal siya sa lugar na. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!